What's up mga kaguro at mga mag-aral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Narito na tayo sa Lesson 1.2 ng Quarter 4. Sa nakaraang aralin 1.1, natalakay natin ang kahulugan at uri ng pagkamamayan. Sa araling ito, mas palalalimin natin ang pag-unawa sa kahalagahan naman ng pagkamamayan sa buhay ng bawat Pilipino. Tatalakayin natin ang mga simbolo na nagpapakita ng papel ng mamamayan sa bansa, pati na ang mga karapatan at tungkulin na kaakibat nito. Mahalaga ang araling ito upang maipakita ng mga mag-aaral na ang pagkamamayan ay hindi lamang legal na katayuan, kundi aktibong responsibilidad. Sa huli, titingnan natin ang 12 maliit na paraan kung paano makakatulong ang bawat isa sa bansa ayon kay Attorney Alexander Ledesma Lacson. Narito ang mga layunin ng ating aralin na maaaring gamitin ng mga guro sa pagsasagawa ng kanilang daily lesson plan. Bago tayo magpatuloy, tuklasin muna natin ang ugnayan ng nakaraang aralin sa ating araling tatalakayin ngayon. From citizenship to responsible citizenship. Kung ang L1.1 ay nakatuon sa pagkilala kung sino ang mamamayan, ang L1.2 naman ay nakatuon sa kung paano kumikilos ang isang mamamayan. Hindi sapat na alam lang natin na tayo ay Pilipino. Mas mahalaga kung alam natin kung paano ginagampanan ang papel na ito sa lipunan. Dito, mauunawaan na ang pagkamamayan ay may kaakibat na pananagutan sa kapwa, sa pamahalaan at sa ating bansa. Bilang paunang gawain, sagutin ko ang mga sumusunod na pahayag ay fact or bluff. 1. Ang pagkamamayan ay nag-uugnay sa isang tao at sa kanyang estado. Ito ay katotohanan o fact. 2. Lahat ng ipinanganak sa Pilipinas ay otomatikong mamamayan. Bluff. Depende pa rin sa magulang at sa umiiral na batas. 3. Ang mamamayan ay may parehong karapatan at tungkulin. Fact. 4. Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay sasailalim sa isang proseso sa korte. Fact. At 5. Ang jus soli, ang pagkamamayan ay nakabatay sa pagkamamayan ng isang tao sa kanyang mga magulang. Bluff, sapagkat ang jus soli ay pagkamamayan na nakabatay sa lugar kung saan siya ipinanganak. Ngayon, magsimula na tayo sa ating talakayan. Unahin natin ang mga simbolo ng kahalagahan ng pagkamamayan. Unang syempre, ang bandila ng Pilipinas. Ang bandila ng Pilipinas ay hindi lamang palamuti sa mga paaralan at tanggapan. Ito ay simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino at ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Kapag ginagalang natin ang ating bandila, ipinapakita natin ang paggalang sa ating bayan at kapwa mamamayan. Ipinapaalala nito na bawat isa ay may mahalagang papel sa ating bansa. Pangalawa ay ang ating saligang batas o konstitusyon. Ang saligang batas ang pinakamataas na batas ng ating bansa. Dito nakasaad ang mga karapatan at kalayaang tinatamasa ng bawat mamamayan, pati na ang limitasyon at pananagutan. Ipinapakita nito na ang pagiging mamamayan ay may kaakibat na disiplina at pagsunod sa batas. Ang balota at ang proseso ng eleksyon o halalan ay simbolo ng kapangyarihan ng mamamayan sa isang demokratikong bansa katulad ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng halalan, nakikilahok ang mamamayan sa pagpili ng mga lider at sa paghubog ng direksyon ng pamahalaan. Ang hindi pagboto ay pagkawala ng pagkakataong makilahok sa pagpapasya para sa bayan. Balanse na timbangan. Ang timbangan ay sagisag ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Ipinapaalala nito na ang bawat mamamayan ay may pantay na karapatan at pananagutan. Ang batas ay para sa lahat, anuman ang estado sa buhay. Pamilya.
Sa loob ng pamilya, unang natututuhan ng isang tao ang pagsunod sa alituntunin, paggalang at pagmamahal sa kapwa. Kung maayos ang pundasyon ng pamilya, mas malaki ang posibilidad na maging responsableng mamamayan ang isang individual. Basurahan at naglilinis na kabataan. Ang simpleng pagtapon ng basura sa tamang lugar ay pagpapakita ng malasakit sa komunidad. Ang disiplina sa maliit na bagay ay nagiging pundasyon ng kaayusan sa lipunan. Kaya nga, 'di ba, simpleng gawa pero malaking epekto. Small acts, big changes. Kamayan o bayanihan. Ang bayanihan ay simbolo ng pagtutulungan ng mamamayan. Ipinapakita nito na mas nagiging matatag ang bansa kapag nagkakaisa ang mga mamamayan sa isang layunin. Ngayong alam na natin ang mga iba't ibang simbolo, alamin naman natin nga ang kahalagahan ng pagkamamayan. Una, ang pagkakakilanlan o identity. Ang pagkamamayan ay nagbibigay ng malinaw na identidad kung saan bansa kabilang isang individual. Nagbibigay ito ng malinaw na identidad kung saan bansa ka kabilang. Sa pagiging Pilipino, nakapaloob ang kultura, kasaysayan at pambansang pagkakaisa na bumubuo sa ating pagkatao. At ito ay nakasaad sa Article 4 ng ating konstitusyon o citizenship. Mga karapatan o rights na nakasaad sa Article 3 o Bill of Rights. Bilang mamamayan, may karapatan tayo sa edukasyon, malayang pagpapahayag at proteksyon ng batas. Ang mga karapatang ito ay hindi basta-basta maaaring bawiin at pinangangalagaan ng saligang batas, gaya ng pagboto, edukasyon at kalayaan sa pagpapahayag. Mga tungkulin o duties na nakasaad sa Article 2, Section 4 and 5 or Declaration of Principles and State. Kaakibat ng karapatan ang tungkulin. Kabilang dito ang pagsunod sa batas, pagbabayad ng buwis, at pakikilahok sa kaayusan ng lipunan. Proteksyon ng Estado o security na nakasaad sa Section 4 ng Article 2 o responsibilidad ng pamahalaan na pangalagaan ng buhay, kaligtasan at ari-arian ng mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit may pulis, sundalo, at mga serbisyong panlipunan. Partisipasyon sa pamahalaan na nakasaad sa Article 5 o suffrage. Ang pagboto at pakikilahok sa mga usaping panlipunan ay mahalagang paraan upang maipahayag ng mamamayan ang kanilang boses at opinyon. Tapos nating talakayin ang kahalagahan ng pagkamamayan, ating talakayin ang 12 maliit na paraan ni Atty. Alexander Ledesma Lacson na nagpapakita na ang pagmamahal sa bayan ay hindi kailangang engrande. Sa simpleng pagsunod sa batas, trapiko, paghingi ng resibo, tamang pagtatapon ng basura at pagiging mabuting magulang, nakatutulong na tayo sa bansa. Ang maliliit na gawa kapag pinagsama-sama ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa lipunan. Ipinapakita ng unang 4 na paraan na nagsisimula ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng simpleng disiplina at pagmamalasakit sa araw-araw. Una ay ang pagsunod sa bagtas trapiko. Ito ay pundasyon ng kaayusan at respeto sa kapwa. Bakit ito importante? Batas trapiko ang pinakasimpleng batas. Ang pagsunod dito ang pinakasimpleng paraan ng pambansang disiplina. Wala pang gastos. 2. Ang paghingi ng official receipt ay nakatutulong sa koleksyon ng buwis na ginagamit ng pamahalaan sa mga serbisyo publiko. Kung walang OR, malamang hindi magbayad ng buwis ang iyong binilhan o binayaran. Ikaw din ang lugi kung kapos ang koleksyon ng BIR at pera ng gobyerno mo. 3. Sa pagbili ng produktong gawang Pilipinas, sinusuportahan natin ang lokal na negosyo at kabuhayan ng kapwa Pilipino. Makikinabang pa ang lokal na negosyo, magkakatrabaho pa ang mga Pilipino. 4. Samantala, ang pagpapakita ng pagmamalaki sa ating lahi ay nakatutulong sa pagbuo ng magandang imahe ng bansa sa pandaigdigang komunidad. Ang mabuting impresyon nila sa Pilipinas ay kakalat sa buong mundo. Ngayon,
Sa apat na ito, alin ang madalas mong ginagawa at alin ang kailangan mo pang pagbutihin? Sunod naman ang ika-5 hanggang ika-8 na bahagi ng listahan. 5. Ang paggalang sa mga lingkod bayan ay nagpapataas ng dignidad ng serbisyo publiko. Walang tatalo sa respeto bilang pagtaas ng dangal ng tao. Lalo siyang sisipag at magsisikap na pagbutihin ang trabaho. 6. Ang wastong pamamahala ng basura ay konkretong halimbawa ng responsableng pagkamamayan na may malasakit sa kalikasan. Itapon ang basura sa tamang lugar. Mag-segregate, recycle at compost. Lilinis ang paligid at gaganda ang mundo. 7. Ang pagsuporta sa simbahan at samahang sibiko ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga gawaing panlipunan. Isama na rin ang charity at samahang sibiko. Kailangan nila ng talino, sipag at abuloy mo. At samantala sa ika-8, ang pakikilahok sa halalan ay hindi lamang karapatan kundi tungkulin ng bawat mamayan. Dito nagiging aktibo ang kalahok ang mamayan sa pamamahala ng bansa. Ang katapatan, hindi titulong masters o doctorate. Ang batayang sukat ng galing ng at kredibilidad. Ngayon tanong, paano nakakaapekto ang hindi pagboto sa kinabukasan ng bansa? Bilang panghuli, pagmamalasakit naman sa kapwa at inaharap ang tinatalakay sa ika-9 hanggang ika-12. Number 9, ang makatarungang pasahod ay pagpapakita ng malasakit at pagkilala sa dignidad ng paggawa. Nakakasigla ng puso ang yumuko at iangat ang kapuspalad at magawa ito sa mga taong pinakamalapit sa iyo. 10. Ang pagbabayad ng buwis ay direktang ambag sa mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon at kalusugan. Ang perang ito ay babalik bilang serbisyo naman. 11. Ang pagtulong sa scholar ay pamumuhunan sa kinabukasan ng bansa. Hindi kailangang itira mo siya o patirahin sa iyong bahay. Tustusan lang upang makapag-aral at umasenso ang kanilang kailangan. At higit sa lahat, number 12, ang pagiging mabuting magulang ay pundasyon ng paghubog ng susunod na henerasyon ng responsableng mamamayan. Ipinapakita nito na ang pagkamamayan ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa hinaharap. Turuan ang anak na sumunod sa batas, tumulong sa kapwa, at mahalin ang bansa. Tandaan, ang kubago ng bansa ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Dumako na nga tayo sa mga gawain o pagtataya. Unang gawain, maliit na gawa, malaking ambag. Ito ay inyong magiging performance task. Pumili ng isa sa 12 maliliit na paraan ni Attorney Alex Lacson na kaya mong isagawa sa loob ng 7 araw. Isagawa ito ng tuloy-tuloy at sagutin ang mga sumusunod na tanong na nasa slides. At pagkatapos ito, gagawa kayo ng 1 hanggang 2 pahina ng reflection paper with photojournal with captions o kaya naman ay short video reflection. Kumako na tayo sa pagtataya. Una, alin sa mga sumusunod ang simbolo ng partisipasyon ng mamamayan sa pamahalaan? C. Balota. 2. Ang karapatan ng mamamayan ay pangunahing nakaadsaad sa B. Article 3. 3. Alin ang hindi kabilang sa tungkulin ng mamamayan? D. Paglabag sa alituntunin. 4. Bakit mahalaga ang paghingi ng official receipt ayon kay Attorney Lacson? C. Para makatulong sa koleksyon ng buwis. Panghuli, ang pamilya ay mahalaga sa pagkamamayan dahil ito ang B. Unang humuhubog sa asal at pagpapahalaga. At dyan na nga nagtatapos ang ating topic tungkol sa kahalagahan ng pagkamamayan. Maraming salamat sa bumuo ng pagsusulat ng Banghay Aralin kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng discussion video na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.